mga iha. Maraming salamat po, Tia Isabel. Walang anuman. Jesus Maria, sir! Nagintala kayo ng mga bulagsak! Napakalaking handaan naman ito. Ano sa tingin niyo? Naturalmente, si Don Santiago ay napakayaman. Hindi niya alam ngayon na binastan ng labi. Nakayayamot ang bansang ito. Halatang iba ang pamamahala dito kumpara sa pamamahala sa Madrid. Ang mga sama pa, puro mga Indio ang nakatira. Hays, ayaw ko talaga sa mga Indio. 20 taon akong nasilbi at nagtiis sa pagdidildil ng kanin at saging sa bayan ng San Diego bilang puro paroko. Ngunit nung umalis ako ay iilang matatanda at Hermanos Terceros lamang ang naghatid sa akin. Mga walang utang na loob. Magdahan-dahan kayo, Padre Damaso, pagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng isang Indio. Tama siya, reverensya. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala. Matagal nang hindi tinuturing ni Tiago ang kanyang sarili bilang Indio. Malayong-malayo na siya sa ganoong mga walang galang na tao. Sigurado naman ang hindi naman kasing saklap ng nangyari sa inyo ang sa amin. Naku, sigurado akong nagsayamang lang kayo ng pera para pagpunta rito. Wala ba kayong ibang kakainin kundi tinola sa handaan at matutulog na hindi nasisiyahan? Mga Ginoo, ikinalulugod kong ipakilala ang anak ng nasira kong kaibigan, si Don Rafael. Sino kaya ang bisitang kasama ni Don Santiago? Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra, galing ng Europa. Sinundo ko siya mula sa kanyang paglalakbay. Ikinalulugod ko kayong lahat na makilala. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Kinagagalak kong makilala muli ang isang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang ako'y nagkamali. Patawad ho, reverensya. Hindi ka nakakamali, iyo. Ngunit hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kung gayon ay ikaw pala ang anak sa nasirang si Don Rafael Ibarra. Naway ang kasiyang na pagkait sa iyong ama ay mapasayo. Gracias, Senyor. Isang mabait na tao ang iyong ama. Nakilala ko at malapit kong makasama ang iyong ama at masasabi kong isa siya sa mga kagalang-galang at matapat ng mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Pinawi ng mga papuri niyo tungkol sa aking ama ang duda ko tungkol sa mga nangyari sa kanya. Gayong ako ang kanyang anak ay walang kaalam-alam. Ah, Padre Damaso, ikaw na lang po umupo dito. Ikaw na, si Bayan. Ikaw ang karapat-dapat dito, Padre. Ikaw ang karapat-dapat, si Bayan. Ikaw na, Padre. Ikaw na lang. Dito ka na lang mo po, Padre Damaso. Ilang taon kang nawala dito sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po, Ginoo. Sa iyong 7 taon sa Europa, malamang ay nakalimutan mo na ang iyong bayan. Totoo niyan ay hindi ko nakalimutan ng aking bayan. Pero tila ang aking bayan ang nakalimot sa akin. Noong ako ay nasa Europa pa, ay inaalala ko palagi ang aking bayan. Totoo ba yan, hombre? Oo po, Senyora. Totoo po ito, hindi ko nakalimutan ang aking bayan kahit kailanman. Sa mga bansang napuntahan mo, ano para sa iyo ang pinakamaganda at tumatak sa isipan? Patawarin mo ako, Ginoo. Pero bukod sa inang Espanya, ay ang ating bansa ang aking pinakanagandahan. Kung gayon ay isa kang bulag at tangal, iyo, bakit ka pa nagsayang ng pera para pumunta ng Europa kung wala ka namin nagustuhan? Ang iyong pag-aralan ay alam din ng kahit sinong mag-aaral na katungin mo sa ating bansa. Senyores! Patawad sa aming dating kura. Nung bata pa ako ay ganyan na siya at mukhang hindi siya nagbago. Nagpapasalamat pa rin ako sa pagunita niya nung panahong nagre-reverensya pa siya sa amin. Ah, naku, naway tanggapin ninyo ang aking sinserong paumanhin. Senyores, Kapitan Tiago, sana'y patawarin niyo ako, pero kailangan ko nang umalis. Kababalik ko lamang ng Europa at sana'y maintindihan niyo. May kikitain pa akong tao sa San Diego. Hindi ka na ba talaga mapigilang umalis? Sana'y mahintay mo ang aking bulaklak na si Maria Clara. Alam ko matagal ka niya niyang hinihintay. Napakahalaga na kikitain ko tao sa San Diego, Kapitan Tiago. Sana'y maintindihan mo. Gracias, muchas sa hapunan. Sige, paalam Ibarra. Patnubayan ka sana ng Diyos. Nakita niyo na?
Minsan ay napakasamang na idudulot ng pagpunta ng iyong anak sa ibang bansa upang mag-aral. Lumalaki na ang kanilang ulo at tinuturing ang sarili na mas mataas. Nawawala na sila ng gana. Magandang araw po, Tia Isabel. Nais ko po sana makausap si Maria Clara. Magandang hapon, Ibarra. Tumuloy ka. Nandito siya sa loob. Halika dito. Nandoon ang kanyang silid. Kumuistas, Ibarra? Salamat naman at dumalaw ka muli sa aming tahanan. Magandang tanghali, Don Tiago. Nais ko lang po sana makausap ang inyong anak. Abay, sige. Narita, nais kang makausap ni Ibarra. Isabel, sunduin mo siya sa kanyang kwarto. Malamang nag-aayos yun o nahihiya. Sige po, Tiago. Maghintay muna tayo ng saglit. Maria Clara? Nandito na si Maria Clara. Oh, ayan na siya. Maari na kayong mag-usap sa asutia. Kailangan mo ba ng maiinom, Ibarra? Gracias, senyor. Ngunit hindi na ho kailangan. Maswerte ako dahil ang pagkasundoan ng ating mga magulang na tayo ay kasal. Kundi, hindi na ako makakita ng isang babae na katulad mo. Napakatamis ng dila. Siguro dahil dyan ay maraming babae yung nabisan. Isa ng magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit pa ako hahanap ng iba? Sinungaling. Hindi ako makapaniwala sinasara mo yung pagmata sa ibang dilaw. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naroroon sa sumusuri ng kagandahan. At mula sa aking puso, aking sinta, ikaw ang aking pinaka-iniibig. Patawad aking sinta. Ngunit kailangan ko ng lumisan sapagkat bukas ay Todos los Santos at may pupuntahan pa akong tao sapagkat ako ay kanyang tutulungan. Naiintindihan ko, Ibarra. Naway ikay makapaglakbay ng matiwasay ang ligtas. Naway pagkubayan ka. Alam aking minamahal. Uy, sa ibang lugar na tayo magbukay. Bagong-bago pa yan eh. Pare-pare yung bago ang mga yan. Ayoko na. May dugo pa yan ang mga buto at ang mga buhok. Masyado kang maselan. Kung ikaw pa sana ang gumawa ng ginawa ko, isang bangkay. 20 na araw nililibing. Madilim ang gabi noon. Nakakaglabot naman ang mga sinabi mo. Natanggalan pa ako sa ataol at lumabas ang kalahating katawan. Binuhat ko pa yun sa gitna ng malakas na ulan. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo hinukay ang bangkay? Sino nag-utos sa iyo? Sino pa? Hindi ang kurang malaki. Ayoko nang maghukay. Paniguradong hindi ako makatulog mamayang gabi. Alam mo po ba ninyo ang puntod ng aking ama? Po, senyorito, tinangnan ko po ito ng halamang adelfa at nilagyan ng malaking krus upang hindi ko po ito makalimutan. Magtanong ka doon sa mga sepulturero kung bakit ganoon ang puntod. Mawalang galang na po, alam niyo po ba kung nasaan na ang malaking krus sa puntod na iyon na may pangalang Don Rafael Ibarra? Ah, yung krus sa puntod na may mga bulaklak. Sinunog na namin. Sinunog? Opo, pinasunog yon ng malaking kura. Kung gayon, bakit mo hinukay ang bangkay niya? Saan mo dinala ang bangkay ng aking ama? Inutos po ng malaking kura na ilibing siya sa libingan ng mga incheck. At ginawa mo naman ang sinabi niya? Hindi po. Malakas ang ulan noon at mabigat ang kanyang bangkay. Kaya inilagat ko muna siya sa ilog. Patawad po, senyor. Hilahin mo naman buti ang tali, Crispin. Magpahinga naman tayo, kanina pa tayo nakatayo nagpapatunog ng kampana.
Hindi pa pwede. Papagalitan tayo ng sakristang mayor. Oo nga pala, ilang sweldohin mo ngayong buwan? 2 reales na lamang, Crispin. Bayaran mo na lang kaya yung sinabi nilang ninakaw kong dito sa kumbento. Sige na, para makauwi na ako. Naku, Crispin, 2 multa na ang inabot ko sa sakristang mayor. At ang sinabi nilang ninakaw mo ay 2 onsa na ginto. 32 reales iyon. Hindi sa sapat ang aking sweldo. Natatakot na kasi ako dito. Napakasama ng mga kura, lalo na ng sakristan mayor. Napakasinungaling nilang lahat. Umalis na lang tayo dito. Sabihan mo si inay na hindi na tayo magsasakristan. Huwag kang magsalita ng ganyan, Crispin. Mga pasaway na bata, wala kayong nagawang tama sa simbahan. At ikaw, Christine, hindi ka rin uuwi kung hindi mo inalabas ang 2 unsang gintong ninakaw mo. Hindi ko naman pwede ninakaw yan eh. Wala pa akong ninakaw na kahit ano. At sasagot ka pa, ito ang sa iyo. Tama na po! Maawa po kayo! Huwag mo akong pigilan. Naku, siguradong matutuwa ang anak ko sa niluto kong ulam. Nakikita ko na silang paparating na gutom sina Crispin at Basilio mula sa simbahan. At buti nakita ko si Pilar sa Potasio at nakahingi ako ng tapang baboy ramo at hita ng patong bundok. Siguradong maglalaway si Basilio kapag nakita ito. Nagugutom ako, Sisa. Pa, sarap ng inaing mo ah. Tikman nga. Pero Pedro, para sa mga... Aalis na ako. Pedro, hindi mo ba hihintayin ang pagbalik ng iyong mga anak? Ang alam ko ay susweldo na si Basilio ngayong araw. Ganun ba? Ipagtabi mo ako ng 1 reales. At sige na, baka mahuli ako sa kinaya kong manok. Inang, buksan niyo po ang pinto! Jesus Mariosep! Ano yung nangyari sa'yo, Basilio? Huwag kayong maglala, Inang. Naiwan si Crispin sa kumbento. Naiwan? At siya ba'y buhay? Salamat at buhay siya. Naku naman, ba't hindi kayo nasama pa uwi? Ako po'y tumakas sa kumbento. Ngayon lamang ako pinauwi ng sakristang mayor. Walang hiya talaga yung mga gwardyang sibil. Sadyang mga walang puso. Ikaw ba'y nagugutom na anak? Pagpasensyahan mo na kasi yung tawilis na lang natira sa inyo. Naghanda ako ng maraming pagkain, ngunit inubos ito ng iyong ama. Pagpasensyahan mo na lamang siya. Hindi ka po ba niya sinaktan? Hindi naman. Pinulasahan po siya ng sakristang mayor dahil nagnakaw siya ng 2 onsa ng ginto. Nagnakaw? Hindi naman nananakaw ang aking anak. Hindi naman talaga siya nagnakaw, ngunit hindi raw siya papauwin hanggat hindi yun nababalik. Mapaging Panginoon. Kawawa naman ang aking anak. Ang aking bunsong anak. Hindi naman ganong tao ang anak ko. Hayaan mo na. Kakausapin ko ang kura bukas. Dadalhan ko siya ng gulay at hilingin ang kalayaan ng anak ko. Huwag mo nang isipin na yung anak at matulog ka na. Madala pa naman akong gulay para sa kanila. Tao po! Magandang araw! Sino kayo? Ako po si Sisa, ang ina ni Crispin na sakristan. May dala akong gulay para sa kura. O sige, ilagay mo na lang dyan. Saan ko po ilalagay? Kahit saan. Sige po. Maaari ko ba akong makausap ang kura? Hindi maaari. May sakit ang kura. Kung gayon ay, maaari ko bang makausap ang aking anak na si Crispin? Huwag ka nang magkaila. Alam ng lahat na si Crispin ay nasa inyo ng bahay. Si Basilio lamang po ang nandoon sa bahay, ngunit si Crispin ay hindi pa makauwi. Naiwan nga, ngunit tumakas din naman pagkatapos magnakaw ng maraming bagay. Baka nga hinahanap na siya ng Guardian Civil sa inyo eh. Alam mo, napakabuti mong asawa, ngunit masama naman ang mga anak mo, tulad ng kanilang ama. Lalo na yung maliit. Naku, baka higitang pa niya ang kanyang ama. Hindi mo ba naintindihan? May sakit ang kura! Hala! Doon kayo humagulgol sa lansangan! Solong!
Pabayaan naman ako. Tao po! Bakit po? Ikaw po ba si Sisa, ina ng mga batang magnanakaw? Opo, ako si Sisa. Ngunit hindi magnanakaw ang mga anak ko. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Nasaan ang iyong anak? Ilabas mo ang iyong anak. Nakatakas ang nakatanda. Saan ang mas bata? Hindi ko alam kung nasaan ang anak ko. Simula kahapon, hindi pa siya umuwi dito. Nag-aabala na ako. Kunin niyo na yan! Wag po! Wag po! Hindi ko po alam kung nasaan ang anak ko. Wag po! Umalis ka! Ilabas niyo po ako dito! Tulong! Crispin! Basilio! Ilabas niyo na ako dito! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Nasa na kayo? Dito na ang ina niyo! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nandito na ako! Crispin! Basilio! Mga anak ko, nasaan na kayo? Nandito na si Inay! Mga anak ko! Ikaw, Hangin! Nakikita mo ba ang anak ko? Nakikita mo ba ang anak ko? Hindi? Hindi? Ikaw, Puno! Nakikita mo ba ang anak ko? Ang anak ko! Inang! Nandyan ba kayo, Inang? Inang! Akin lang ipapahanda ang mga kailangan bago pa magbukas si Bayway. Ayoko makasama ang kura. Bakit naman iyon? Tiwari ko'y binabanta niya aking nakilos at nakakatakot ang kanyang matingin. Ngunit hindi maaari na hindi natin ito kumbidahin. May kaugalian tayo rito at ito pa'y paparating na siya. Malamig ang hangin dito sa labas. Baka kayo ay magkasakit. Hindi ba kayo natatakot magkasakit o magkasipon? Magandang umaga, Padre. Ang sarap lumanghap ng sariwang hangin. May kasiyahan na magaganap sa bukid at inihanda ng aking mga kaibigan. Pwede ka bang dumalo? Saan magaganap ang kasiyahan? Sa batis po ng Gubat Idaraos, malapit sa puno ng Balete. Yun po ang napiling lugar ng mga kababait. Para patunayan na ako'y walang sama ng loob sa iyo dahil sa mga nangyari, malugod kong tinatanggap ang iyong paanyaya. Maria Clara, ako ay alis na. Magkita lang tayo bukas. Padre Salvi, mauuna na po ako sa inyo. Baka nabulabog na yung mga taong nandito. Huwag kayong mag-ingay. Hindi ganyan ang dalagang Pilipina noong kapanahunan namin. Magandang araw, aking sinta. Magandang araw, mga binibini at Tia Isabel. Magandang araw din sa iyo aking iniibig na Crisostomo Ibarra. Magandang araw, Crisostomo. Magandang araw, Ibarra. Magdasal muna tayo bago tayo maligo sa ilog na ito. Anding! 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 Opo, bakit Tia Isabel?
Ihanda mo na ang paasin sa sabaw. Kailangan mahulog na ito sa mga mahulog na sa kumukulong sabaw. Victoria, maaari mo bang awitin ang kundiman ng pag-isang dibdib? Paumanhin pero ayaw ko. Sige na! Victoria, sige na! Si Maria Clara na lang. Maria Clara, maaari ka bang umawit? Oo nga, sige na! Malulungkot ang aking mga awit. Ayos lang yan. Sige na, pumayag ka na. Kumukulo na ang sabaw! Okay ka lang. Utang ko sa iyo ang aking buhay. Hindi kayo naging usok. Huwag niyong biruin ng gano'n ang kamatayan. Ano po ipaglilingkod ko? Nandyan ba si Senyor Ibarra? Teka lamang po, tatawagan ko po lamang siya. Senyor, may gusto pong kaumausap sa inyo sa labas. Sino siya? Hindi po siya nagpakilala, ngunit ang sabi niya ay kilala mo daw siya. Sige, papasukin mo siya. Pasok po kayo. Patawad, Senyor, pero dapat na po talaga kayong mag-ingat. Marami kayong lihim na kaaway. Hindi lang ikaw ang unang nagsabi sa akin yan. Marami po sa kanya lang nagtatago sa nakangiting mukha at mabuting katauhan. Isang tao lamang ang nakilala ko doon, yung madilaw sa kanila. Hindi po lamang ako sigurado sa iba sa kanila. Ikinalulungkot ko ang pagkamatay ng tao na iyon. Kung buhay pa lamang siya ay siguradong matutulungan niya tayo sa pagtuklas sa mga lihim ng mga kaaway. Buenas, Senyor. Maraming salamat po. At yun lang po. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo dahil niligtas mo ang aking buhay. Magkikita pa ba tayo ulit? Oo naman. Sige, paalam Elias. Mag-ingat ka sa iyong pag-uwi. Paalam po. Bakit hindi niyo ipagpatuloy ang pag-uusap? Nabanggit lamang sa akin ni Crisostomo ang mga taong nakatulong sa kanya, gaya ng arkitekto at ng reverensya. Nakatatawa ang mga taong kumukuha ng serbisyo ng isang arkitekto. Nagpapakita lamang ng kamangmangan ng mga Indio. Nadadunong-dunungan. Ako lamang ang bumuhit ng plano ng simbahang iyan. Subalit ay pinapatay ang gusali ni Ginoong Ibarra ay nangangailangan ng eksperto. Eksperto? Ang isang paaralan ay binubuo lamang ng 4 na pader at isang bubong na sawali. Sandali lamang, Padre Damaso. Mababayad ang lahat! Ngayon pa lamang ay paparusahan na yung ama ng isang lumpong at nangangailangan ng tulong sa bilangguan at wala na mahigaan at wala na matulugan dahil... Malipusta sa aking ama! Itong paring to ang pinakaayaw ko sa lahat! Isang paring walang galang at walang utang na loob! Nagbabanal-banalan ka ng isa kang demonyo! Siguro na pwede ka nang mamatay! Senyor, huwag niyo hayaan si Sterling magkasala sa Diyos. Huwag Crisostomo, para sa akin, huwag! Utusan! Bakit po? Sino ba yung kumakanta? Napakaingay! Si Sisa yung kumakanta, yung baliw. Puntahan niyo natin yung baliw para tumahimik. Kunin mo yung latigo. Makusay. Nasaan yung latigo? Marunong ka pala mag-Tagalog doon yung konsolasyon. Nakatira na kasi ako sa Pilipinas. 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 Ano bang nakakatawa? Pilipinas yon. Pilipinas. Mangmang. Ikaw ang mangmang. Pilipinas kaya yon. Malis ka nga dyan. Baile, Sisa, baile! Baile! Baile, Sisa, baile! Baile! Baile, Sisa, baile! Baile! Baile, Sisa! Pigilan mo na yan. Hindi pa ka ba naawa? Utusan, dalhin mo siya sa labas.
Maria, Maria, anak ko, hindi ka maaaring mamatay. Magandang araw ho. May papaabot akong liyaw. Ah, ikaw palang anak ni Carlicos. May sinabi siya sa akin tungkol sa iyo. Ngunit umalis ako ng Espanya nung sanggol ko pa lang. Ah, sinasabi dito hanapan kita ng trabaho at asawa. Paghahanap ng trabaho ay madali. Marunong ka bang magbasa at magsulat? Ako po ay nag-aaral ng pagkamanananggol sa Universidad ng Sentral. Jaske, hindi ko akalain. Para kang isang mahinin na babae. Ah, hahanapan kita ng babae. Oo, isang babae. Hindi po naman ako nagmamadali, Padre. Halika, kakausapin natin si Santiago. Pangit ng mga bahay. Talagang isang Indio lamang ang maaaring tumira. At aba, wala pang mga galang. Hindi man lang magbigay pugay sa aming mga maharlika. Hanggang esposa, huwag kang may skandalo dito, nakakahiya sa mga tao. Bakit ganyan kayo makatingin? Naiinggit ba kayo? At kayo? Kaiingitan ko? At bakit? Ah, kinaiingitan ko nga pala ang iyong katawan? Para sabihin ko sa iyo, Doña Alpereza, hindi ako probinsyanang katulad mo. Aba, Excellentisima Senyora Popot, hindi nga nakakapasok ang mga Alperes, kundi ang mga pilakyon na tulad ng iyong asawa. Aba, talagang ginagalit mo ko ah. Halika nga rito. Walang hiyang probinsyana, labandera ka nga lang noon, napikot mong asawa. Pigilan mo na yan. At isa ka pa! Malis tayo sa mawalang modo na tao. Mas mabuti pag ihatid kita sa bahay ng ating kaibigan sa Mandaluyong. Ihatid ko doon ang pera na itinago ko para sa iyong panginibang bansa. Panginibang bansa? Sa ibang bansa ay makapapamamuhay kayo ng tahimik at marami kayong kaibigan doon na matutulungan kayo. 2 beses mo na iniligtas ang iyong buhay. Nais ko ibalik ang iyong kabutihan. Halika't sumama ka sa ibang bansa. Magturingan tayong magkapatid at mamuhay tayo doon. Hindi ako magiging masaya sa ibang lupain. Dito ako nais magtiis at mamatay. Pero bakit niya ako pinapalis dito? Sa ibang bansa ay maaari po kayong magtagumpay. Kung daranasin ay iba yung hirap at baka isang araw itatakwil niyo ang sariling bayang ito. Hindi totoo yan. Ang tanging iniisip ko lang mga ikapakanan ng ating bansa. Hindi mo ako nauunawaan. Naniniwala ako na mahal mo ang iyong bayan sapagkat hindi pa kayo nakaranas ng paghihirap. Isang araw, mararanasan niyo ang paghihirap, gutom at pag-uusig. Naniniwala ako na itatakwil niyo ang bayang ito. May patwiran ka, Elias. Ako ay taong umaayon sa panahon. At ang ating bansa ay may sakit at kailangan itong sugpuin. Ito ay ang kanser ng lipunan. 300 tayong sinakop ng mga ito at inalipos ka. Ang ating hingin na lamang ay ang karapatan at lakas. Mukhang paparating ng Guardian City. Ito ang dadis. Puntahan mo ito. Mag-ingat ka. Ikaw rin, mag-ingat ka rin, Elias. Maghiwalay tayo para di niya tayo makita. Sige, sige, sige. Sino pong babaeng iyan? Siya po ang aking ina. Sugatan ako at 2 araw man lang hindi ko makain at umiinom. Hindi magtatagal, mamamatay rin ako. Kaya sunugin mo ang aming bangkay ng iyong ina. Kung wala man taragang dumating, ay hukayin mo ang ginaon kong dito. Gamitin mo ito sa iyong pag-aaral.
Hindi ko man lang nasilayan kung mukhang niwayway ang aking pinagdala. Three, action! Mga Ginoo! Action. Tawa siya, reverensya, baka magdamdam sa Santiago. Ginoo liyak si Musa. Action! Pedro! Ano? Yeah. Anak ko! Isa! Isa! Anak, wala practice mo na. Isa mo, agis ako. Anak ko! Basilio! Uy, padali na mo! Sayang na may piso! Salamat ha! Salamat! Action. Sama na kayo sa... Ay, wala po din! Action. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo hinukay ang mga bakit? Anong sa camera ka nagtanaw? Ano kasi? Ikaw na siya. Action. Bakit ginawa? Ako lagi sa nakawa mag-ina. Action. Bakit mo ginawa yun? Ayun na ba? Ayaw na pag-gusto na. And action. Sino pa? Hindi. Atal ka. 2, 3, action. Emergency. Captain. Kabalo si Bron. Sana.